An- Anyway, kung ano po, pero po, Hindi nga eh. Hindi yun ang punto. Ang punto ron, nagsisinungaling kayo ha. May submit mo na? hindi po ako na-notify about that, na submit ko Ay, yung nandun ka proof. sa hearing eh. Sinagot mo ngayon, binabasa ko ngayon nangyari eh. Ayun pong identification card ko Hindi po. ba ni-require ka na mag-submit ka ng proof? Identification. Na, ang galing mo naman, na alam mo kagad, bago ka dumating dito, na kailangan namin yung proof ng license mo as a broker. Dahil nagsisinungaling ka eh. Hindi, yung pong identification Makukulong ka card rin ko po. sa bikutan. Gusto mo? Hindi po. Kasi, pwede ko po bang malaman kay Daisy? Yes po. Paano mo na-meet si Eddie Yang? From- Sino ang nag-introduce sa'yo? Hindi ko nakuha kanina yung sagot mo eh. Mga ahente po. Tapos, ano po ako na nakatransact ko po si Mayora Wong regarding po dun sa subject property lost title po na binenta po sa Global Asiana. So, ang nag-kwan sa'yo is the late Vice Mayor Wong. Opo. In the last hearing, natanong ka po na bakit binigyan ka ng authority ni Eddie Yang. Ano yung authority na yun? Ang sagot mo, it was to facilitate sales and notarizing documents. Tama po ba? Opo. Sinabi mo rin doon sa hearing na yon that you confirmed that you're a licensed broker. Yes po. Having obtained yung broker's license mo in 2008. Opo. And you agreed to submit your license records to the committee for verification. As a matter of fact, you were required to submit proof of your broker's license. Tama po ba? Opo. May submit mo na? Hindi po ako na-notify about that, na submit ko Ay, yung nandun proof. ka sa hearing eh. Sinagot mo ngayon, binabasa ko ngayon nangyari eh. Ayun pong identification card ko Hindi po. ba ni-require ka na mag-submit ka ng proof Identification na po. license Opo. broker's license, Opo. license broker ka? Opo. Oh, nag-submit ka na ba ng proof? Opo, yung As pong required? PRC license ko po. Comsec, may I know if the resource person is telling the truth? Mr. Chair, we have not yet received any document from Ms. Quiros. Yung pong identification Makukulong ka card rin ko sa po. bikutan. Gusto mo? Hindi po. Kasi bawal na rito magkulong kami dahil may SONA sa 22. Ang naisubmit ko po yung PRC license ko po as broker. Naisubmit mo? Opo, binigay ko po nung last time. Eh, wala nga sinasabi yung Mr. aming Chair, Comsec dito. our eh. staff denies it. Nag-submit po ako ng PRC license nung last time po. As broker po, yung PRC license ko na kinuha pa po sa akin nung Sino sa dito mo binigay? ano po yung photocopy po ng license. Sino nga rito ang pinagbigyan mo? Hindi ko po nakilala na yung pong facilitate, yung pong ano dito. May quorum pa ba tayo? Dahil nagsisinungaling ka eh. Hindi, nag-submit po ako ng PRC license last time. Ano nga ang proof mo na nag-submit ka? Xerox copy po yung binigay Sagutin ko. mo yung tanong ko muna dahil ini-establish ko na kung paano kita isa-cite in contempt eh. May we direct the resource speaker to please present any proof of your submission of the PRC ID? It is a common practice when you submit something, you should have something to show as proof. PRC license po. Yes, do you have a receiving copy of that PRC license to prove that you indeed submitted to this committee? Ano po, inano ko lang po, binigay ko lang po yung Xerox copy sa bond paper na naka-Xerox po yung PRC license ko. Yun lang po sinubmit ko last time. That is not a valid submission, Ms. Daisy Quiros. Yes po. You acknowledge that? Yes po. By your representation that you did not ask for any
receiving of your PRC license, that is tantamount to saying that there was no valid submission of the requirement that is being asked from you. Honorable Acop? Konti. Miss Quiroz, saan mo pinasirok siyang yung dokumentong yan? Dala-dala ko po last time. Dala mo rito sa hearing. Opo. And dito ka nagpa-Xerox. Hindi po, dala-dala ko na po siya Xerox copy. So may dala ka ng Xerox. Nung last time po, And then you submitted it to the COMSEC here. opo. And then you never asked for any receiving copy coming from the COMSEC kasi they were denying Wala. that you have submitted that documents. And Hindi po. we will be asking you to refrain from lying. If you did not submit it, then say it. Wala namang problema kesa makontempt ka. Hindi po. Eto na po, dala-dala ko po yung original. Talaga sinabit mo dito, yan ang sinabit mo o yung Xerox copy? Xerox copy po. Meron pa pong 3 signature yun. At wala kang receiving copy na natanggap ng mga COMSEC. Kasi this COMSEC will never lie. If you have submitted some documents pertaining to your statement, they will tell us. Opo. Kaso wala silang na-receive Yun ang problem mo Hindi ko po ni-receive siguro. Hindi ko napa-receive. Mr. Chairman, ako, instead na sabihin mo na nagkamali ka, pinaninindigan mo kasi parang biniblame mo yung ating COMSEC that they received something from you, but in actuality, wala ka naman sinabit. Mr. Chair, I submit. Yes, sir. Your Honor, kung wala po, ito po yung PRC ID ko, pwede ko naman pong isubmit yung That photocopy. is not the point. Hindi yan ang point. Hindi po yun ang punto, Ceci. Ang galing mo naman, na alam mo kagad, bago ka dumating dito, na kailangan namin yung proof ng license mo as a broker, na nagdala ka kagad ng Xerox copy. Kaya yung tanong nila, Honorable Dan Fernandez, saan mo pina-Xerox? Kasi nung araw na yon, noon lang namin hiningi yun na isasubmit mo sa next meeting. Di ba? Ngayon, wala naman sa minutes of the meeting na ikaw ay pinag-submit namin ng iyong kwan. Ang nasa minutes magsasubmit ka tong araw na ito. Nagsisinungaling ka Hindi. Anyway, kung ano po, pero po, Hindi nga hindi yun ang punto. Ang punto ron, nagsisinungaling ka bawal dito magsinungaling kasi nanumpa ka na magsasabi ka ng katotohanan. yes po. Mali na doon antimano. Hindi. I'm sorry po kung yun po kasi natatandaan ko. Mr. Chair, I think you have some question. Now, last question ko. Pag hindi mo to sinagot ng tama, bahala na yung mga members dito. Sabi mo kasi kanina, it's only in one occasion. Magkasama kayo ni Eddie Tayang. Na I'm telling this committee na hindi ka-associate ni Eddie Tayang. And tanongin kita, again, last na lang, may mga gatherings pa ba? Na sumama ko, wala? May mga gatherings pa ba? Pinaka-latest na gathering before Teddy Tayang was cited in contempt in this committee. Wala po. Wala. O di, nagsisinungaling ka. Wala po akong matandaan, Your Honor. And then, nagsisinungaling ka because you will never forget that. Because that was the time when Mayor Roding assumes office as the mayor of Mexico, Pampanga, when a dismissal order was issued by Ombudsman. It was a Hindi ko gathering po- of all investors. And you were there. Hindi ko po matandaan yun. Ay, yan ang the best excuse of all liars. Hindi ko Laging po hindi matandaan. Ano na yan? Uso na yan. Matagal na. Anyway, Ko nga po. Your Honor, hindi ko nga po matandaan yung... Basta last time ko po tandaan mo nga yung 2018 na Christmas party. Ito lately lang. When Mayor Roding assumes the office, nandun lahat ng mga investor, and that includes Eddie Tayang. And you were there. Wala po ako, Your Honor. Nako. Di, nagsisinungaling yung mga members dito sa House. Somebody knew you.
that you were there. Kasi alam ng isang member dito, o hindi lang isa, some members in this House, in this 19th Congress, na-associate ka. Na Eddie Yang, you are facilitating all the documents of Eddie Yang. Hindi po, Mr. Your Chair. Honor. Oh, yes, Chair. Marami naman po kasing broker si AD, hindi lang Yeah, po okay. ako. Hindi, ikaw lang yan. Ang sinasabi ko, Yes po. yung involvement mo. Oh, you were there. Wala po ako natatandaan dinaluhang investor. Wala po ako doon, Your Honor. Mr. Chair. Well, yes, Chairman, that Well, anyway, once a liar will always be. Anyway, ano ma'am? Ano pangalan ni ma'am? Daisy po. Daisy, ma'am Daisy. Ilan po ba yung mga na-transact nyo na kay Mr. Eddie Yang? Nung San Simon po, Ha? yung sa San Simon po, tsaka yung sa Lakeshore. Kasi po during that time Ay, po, wait. na-live Hindi, out. yun lang tinatanong ko. Mga ilang transaction nyo po kay Mr. Eddie Yang? Natatandaan ko po yung sa San Simon. Alam mo, you started with our asking you questions with lies, no? And it's hard for us to believe anymore the statements that you're going to deliver on this committee. Please refrain, no? Tigilan na natin. We will giving you a chance na para magbalik yung aming tiwala sa iyo. What we are asking is yung transactions that you have with Eddie Yang, ano? So, kanina, tinatanong kita, ulitin ko. So, ilang transaction yung nagawa mo kay Eddie Yang? Hindi mo makakalimutan yan kasi si Eddie Yang, ang daming corporation. Alam mo ba kung ilang corporation niya? 50. Yes po. 50 corporations. At ang dami niyang mga ektarya-ektaryang nabiling lupa. So, ngayon ang tanong, ilan yung transaction mo sa kanya? Sa San Simon lang po, tsaka po yung sa Lakeshore po, ang naging transaction. Dahil po meron na pong ibang ahente na left out O, na yung po sa San ako. Simon, ilang ektarya ang naging transaction mo? Mga ano lang po, mga 6 na landowners lang po. 6 na land, hindi, ilang ektarya yon? May 1.2, 1.8. Ilan na naging commission mo Bali, doon? 5% lang po. 5%. Magkano yung 5% na yon? Kasi we'll be asking sa susunod kung you paid the government specific taxes for that 5%. Kaya never lie, no? So sa 5% na yon, doon lamang sa sinasabi mo sa San Simon ba yan? Opo. Magkano yung 5%? 5% po nung mga ano lang po, yung mga 7 hectares lang po yung nabenta ko. 7 hectares. Yes po. O magkano yung 5%? Dun sa 400 per square meter po. So, anyway, doon sa susunod, ilang hektarya naman ang natransact mo? Wala na po kasi na left out na po ako. Dalawa yung sinasabi mong transaction, di ba? Yung sa ano lang po, yung sa Lakeshore po na pag-transfer. Yung sa Lakeshore, ilang hektarya yon? Bali 1,500 plus square meter. 1,500 hectares? Hindi po, square meter po. Square meter. So, you have a relationship with Eddie Yang. Wala po, transaction lang po as client ko po. Okay dati. nga. And the reason why the chair were asking you a while ago, dahil somebody saw you doon sa area when the good chair was asking about your presence and you cannot remember. Pero ito, yung commission mo, you remember. Yun lang po kasi natatandaan ko kasi nung time Mas na yun, importante ang relasyon kaysa pera. O mas importante ang pera kaysa relasyon. wala pong, ano lang po, relation po na between client ko siya as a broker po ako. And then later po, na-left out na rin na po ako dahil binawalan po ako ng mga kapitan mag-agent doon. Okay, doon sa percentage na nakuha mo doon sa commission mo, were you able to pay the necessary taxes? Ano lang po. Nagbabayad ka ba ng income tax? Yes po. Can you kindly submit to us
When was this transaction? Ano po, hindi ko po, ito pong kay AD Yang, hindi ko po na-submit. Sa mga subdivision po nasasubmit. O, paano yan? Patay ka na dyan. Hindi ka nagbabayad ng tamang buwis. Are you a licensed, Are you a licensed broker? Yes po. You will be, you will be suspended or baka ma-revoke ang license mo for not paying the right taxes in the government. Alam mo ba yan? Please submit to us your ITR in relation to the year that you have received your percentage of your commission on that transaction with Eddie Yang. Please submit in the next hearing. Yes Okay? po. Paano po yung kasi po nung time na yon sa huge property na bili po ng kumpanya. Ano? Nagbabayad ka ba ng income tax? Opo. Oh, di, padali mo sagutin yun. Nagbabayad ka pala ng income Ang tax. ibig ko sabihin Masambit po, mo sa kami amin. po nagbabayad. Paano po yung mga kapitan na nangumisyon na wala naman po binabayar? Oh. Sino yung mga kapitanan ng komisyon? Sino yung mga kapitanan ng komisyon sa'yo? Hindi po. You tell us, this is not a laughing matter. Quiet, ladies and gentlemen. This is not a laughing matter, no? You're depriving the government of the right taxes that must be paid to the government. And yung ating mga constituents, sa mga mahirap natin mga mayan, sila naapektuhan dito. So tell me, yung binigay sa yung komisyon, meron ka ba ibinigay sa mga kapitan, ganon? Meron po mga co-agents po, divided into share po. Hindi na namin problema yon. Ang problema namin yung sa iyo, yung binayad mo sa income tax return mo. Submit to us. Don't tell us that if ever you have a receiving copy that you have given a certain percentage to those people na co-agents mo, then pakita mo sa amin. And then we will be accepting that your commission is not that complete with that 5%. Kasi nga, nag-share ka. Oh. Pero syempre, you have to give it to us through the ITR and your submission of that documents pertaining to your accusation to other barangay captains. Okay? Yes po. Sige. Okay, Mr. Chair, I will be reserving my questions Mr. Chair? in a while. Kanina kasi, you're accusing some. Di ba, broker? Sabi mo, hindi na naman ikaw ang broker. Ngayon, hindi Yes, mo na alam. Mr. Chair. Hindi ko na po alam kung sinong broker na Ay, hindi, pero lumalapit sa sinasabi kanya. mo na, sinabi mo kanina na may ibang broker pa, hindi lang ikaw. Yes po. In short, kung may sinabi kang may ibang broker pa, may alam ka, may kilala ka. Hindi ko na Diba? po alam yung mga kinakausap niyang iba. Mr. Chair. Yeah, Parang, yes. I just noticed, I was about to leave na pero parang medyo napabalik ako sa sinabi mo. Kasi parang feeling ko, Mr. Chairman, kapag yung medyo naging kakompetensya niya, yung possible na ahente or hindi man ahente, sinasabi niya yung pangalan ng mga kapitan na ganyan kasi sila na naging ahente. Pero yung mga ahente na mga hindi naman hindi siya nagiging kakompetensya, parang nire-refrain niya yung pagsasabi doon sa mga pangalang ito that probably yun ang magiging connect natin kay Mr. Eddie Yang. And I think this woman is continuing lying on this committee. And I hate to feel this way, Daisy, but unfortunately, patuloy yung ginagawa mo. Hindi ko naman, yung transaction I still delivering my, you're not yet recognized by the chairman. So, again and again and again and again, sana huwag ka nga magsinungaling because, of course, napapagod din kami dito. Actually, gusto na namin muwi. And even the other resource speakers na supposedly natatanong na natin, hindi na namin matatanong kasi yung patuloy mong pagsisinungaling, yun ang nakaka-derail doon sa ferreting out the truth of the matter. Your Honor, na-left out nga po ako, kaya hindi ko alam yung ibang nag-ahente na sa kanya. Kaya nga During na-left that time out ka. na na-left out ako. Na-left out ka. And of Yes, course,
yung mga naging kompetensya mo, yun ang binabanggit mo. But others, hindi mo mabanggit-banggit. Hindi ko na po kasi kilala dahil yung transaction ko na lang po ang pinakialaman ko. Anyway, Mr. Chairman, I rest my case. Kayo na po bahala, Mr. Chair. Yes. Chairman Dan? Are you done? Chairman Akop? Your Honor, bakit po ako napipinpoint? Yun lang po naman po ang totoong sinasabi ko sa inyo. Hindi, kasi nagsimula dito sa mga properties ni Edith Tayang. Yes po. Nandun na nga last hearing pa. Last hearing pa, puno na kami sa iyo. Kasi kahit yung notary public nga, Opo, in good faith po kasi. Sandali, you're not yet recognized. Turn off mo yung last hearing ka pa. And until now, you're lying. Kanina, you're accusing some brokers. Nakakompetensya mo. And now, you cannot name names. Oh, you're lying. Diba? You're lying. Sabi mo, yung ibang brokers, nung tinanong ka ni Vice Chair, nakakalimutan mo na. Hindi mo na matandaan. Yun laging excuse ng mga liars. Yes, Chairman Akop. Your Honor, can I interject po? Oh, what's your what is your manifestation? Yung ibang brokers po, ang pagkakaalam ko, may mga brokers pong iba, pero hindi ko naman po sila kakilala. That's your... Kaya yung po nababanggit ko, yun lang po mga alam ko. Huwag kang mag-akusa, sabi mo, kasi you were left out. Sabi mo may mga brokers na iba. Then, when you were asked, hindi mo masabi. Kasi yung information namin, iba. Yung relation mo with Edith Tayang is iba. And kanina, nung tinanong kita, you're still lying. Matanda mo yung 2018, pero yung iba, hindi mo na matandaan. Oh. Yes, Chairman. Hindi po, Your Honor. Tapos yung pong sa notaryo, talaga ko, in good faith po, nagpanotaryo ako doon, hindi ko naman po alam na hindi nila ipapasa sa COC. Tagal mo ng broker eh. Tapos ganun yung ginagawa nyo. That's illegal. Hindi po. No, that's illegal. Because supposedly, you were there in front of the lawyer. Opo. Kaya lang po, nagtiwala po ako. Nasa loob yung tiwala is different to the law. No? In the sense of the law, excuses no one. At naging practice nyo na yan. Hindi ko po ginagawa yun. Kasi that was the first time? Opo. Ito pong J5 MB Documentation Services, nagpark po ako sa likod nito. And then, nadaanan ko po siya. And they stated that statement in the previous hearing, nagtatagal lang po tayo dito. Hindi po. Tama po. Yun Kasi po, yung sinungaling ay hindi matatakpan ng kasinungalingan. You were given all the time and you were given all the chances by Vice Chair to name names. Hindi because ko you're po, accusing some brokers and you cannot name names. Yun lang po ang kilala ko, pero yung ibang brokers po, hindi ko po kilala. Yun lang po ang problema mo yan natatandaan because you're ko. accusing them. Now you cannot name names. Because in our information, halos lahat ng transaction doon, nandun ka. Wala po. Whether may ibang broker, ikaw pa rin ang papagitna doon. Hindi po totoo yan. Ay, ibig sabihin, nagsisinungaling ako? Hindi naman po. Kaya lang po, yung accusation po, hindi naman po totoo po. Hindi, tinawagan kita kanina eh. Natandaan mo, 2018 Christmas party. Pero pinaka-latest That was 2018 po. Yun lang po ang dinatinan ko. Ay, sinasabi ko nga, we have proof and somebody will testify against you with your statement. Yung disclaimer mo na wala ka doon. Nandun ka. Hindi ko po alam. Pwede ko po makita. Actually, you were given all the time. Kinuha mo na lahat ng time namin dito, Ms. Nigeros, of all your lies. Hindi po ako nagsisinungaling. Chairman Akop, please turn off the microphone. Yeah. Ganito yung sitwasyon eh. Ikaw, nakikita ng mga membro na hindi mo sinasagot ng tama yung kanilang mga katanungan. Di ba? Doon sa notarization,
pinipilit mo yung sinasabi mo. Pero sino ang paniniwalaan namin? Yung abogado na ang pangalan nandun sa notarization na nagsasabi wala akong opisina doon. Tapos sinabi niya hindi ko pirma yan, hindi ko ninotarize. Sino ang paniniwalaan namin? Ikaw o yung abogada na o yung notary public na yun? Your Honor, can I interject po? Meron na rin po akong na-experience na ganong consequences. Hindi nga, hindi mo ako sinasagot eh. Hindi ko naman tinatanong yung experience mo eh. Ang tinatanong ko ay, kung ilagay mo yung sarili mo sa pesto namin ngayon, sino ang paniniwalaan mo? Yung nagsasabi na wala akong opisina dyan, hindi ako ang nag-notarize niyan, o ikaw ang nagsasabi na doon ka nagpa-notarize? Opo, pinicturan po po. O sino ang paniniwalaan mo? Hindi ko po alam kung ano pong ginawa ng sekretaryong napanotaryo. Hindi nga, hindi mo naman sinasagot yung katanungan ko na naman eh. Sino nga ang paniniwalaan mo? Kasi gusto ko, ilagay mo yung sarili mo dito sa pwesto namin ngayon. Kasi kami ang nakikinig at nagtatanong eh sa mga sagot mo. Eh sino ang paniniwalaan namin? Yung notary public na nagsasabi na wala siyang opisina ron, at hindi siya ang nag-notarize nung dokumento na sinasabi natin. Yes Kaysa po. dun sa sinasabi mo. Sinong paniniwalaan namin? Yung pong pumirma, yung pong nagnotaryo. Oo. So, ibig sabihin, paniniwalaan namin yung sinasabi nung notaryo publiko. Di ba? Kaysa dun sa sinasabi mo. Opo, pero po in good faith. O, ang ibig lang sabihin nun, hindi tama yung sagot mo. Di ba? Ano, Iya? Hindi ko po alam kung ano pong ginawa nung nagnotaryo. Eh, ikaw ang nagpapanotaryo, eh di dapat nandun ka kasi eh. Hindi Di lang, ba? hindi na lang, marami din pong ibang nagpapanotaryo. Dapat, nung nanumpa ka, nandun ka. Kasi po pumasok po yung pumasok yung secretary. Ang pagkakaalam ko, Narinig ko na yan nung last hearing. Iya, narinig Yes ko na po. yan. pero yun po ang totoo. Dun, Mr. Chair, baka pwede makasingit, Congressman. sige nga. Kapraso lang po. Ikaw, kilala mo si Rudy Ngo? Hindi ko pa sure sabi, si Eddie Yang po ang nakausap ko regarding dun sa, ang sabi niya sa akin, ang buyer si Rudy Ngo. Pero hindi ko pa po siya na-meet. Hindi mo siya na-meet? Hindi pa po. Sigurado ka? Hindi po. Yung secretary lang niya po ang, Sino secretary lang niya? Hindi mo siya na-meet? hindi ko po siya na-meet. Binigay ko lang po yung dokumento. Ikaw ba nag-transfer nung ownership? Po. Opo. Ha? Yes po. Sino kasama mo nung pumunta sa munisipyo nung magpa-transfer nung ownership? Nagpadeklara po. Ha? Wala po akong kasama, ako lang. Ikaw lang. Yes po. And you never meet yung may-ari mismo na bumili? Hindi po. Si ano lang po, yung secretary lang po Nakakuha ka ng niya. komisyon doon sa pagbili ni Rudy Ngo sa kay Eddie Yang? Hindi po ako nakabenta. Ano lang po ako. Doon sa pang-transfer po ng title. Sino nag-utos sa'yo para i-transfer yon? Si Eddie Yang po. So nagkausap kayo ni Eddie Yang? Oh, that was October po. Sige po, Mr. Chair. I am giving you the chance because of the request of the members. Ang sinasabi ko lang, in the next hearing, if you continue to lie, pasensyahan na po tayo. Mr. Chair. We will cite you in contempt. Your Honor, No, wait. Sandali, hindi ka pa nire-recognize. Mr. Chair. The reason why... Sandali, Vice Chair, Chairman Dan. Do you understand? Yes po. Next hearing ha. Kasi kahit tanungin mo dito yung mga resource person, pareho kayo, alam namin lahat dito nagsinungaling ka. Hindi po. Alin po yung basehan nyo po yung honor, yung pong age, Ay, you're not questioning. yung pong special power of attorney po.
Ano special power of attorney of Yung what? pong pinresent ko sa sa municipality of sa Ay, hindi assessor po. po na San Yung Simon. sinasabi, hindi lang yon. Ang sinasabi ko, since the first hearing that you attended this committee hearing, puro kasi yung halingan yung pinagsasabi mo. And Hindi po. we are giving you the chance on the next hearing. Ayun lang. O, Chairman. Mr. Chair, the reason why I asked for a 1-minute suspension, parang at least tuwa sana na huwag na natin siyang i-cite for contempt, lalo na si Chairman Acop, medyo saka si Vice Chairman. Unfortunately, parang ang bigat ng damdamin ko kapag sumasagot ka ng ganun sa chairman eh. Parang nawawalan ka ng respeto dun sa chairman natin. Hindi naman No, no. Before you speak, Last na lang to, ha? I warn you. Please don't speak if you are not recognized by the chair. yes, let us finish muna. Kasi, Paliwanag muna natin, Madam Quiros, di mo ba napansin, bago kami magsalita, inaantay namin na bibigyan kami ng karapatan ng aming chairman? Kasi nire-respeto namin siya eh. Kasi siya ang chairman. Pero ikaw, dapat din ganun. Bago ka magsalita, humingi ka muna ng permiso rito. Kung kami nga humihingi ng permiso, ikaw dapat humingi ng permiso. Naintindihan mo? Pare-pares kaming chairman. Pero dito, siya ang chairman eh. Nire-respeto namin. Maliwanag siguro yun. Kaya sa susunod, baka yun ang dahilan. Bakit cite ka namin in contempt? Daisy, ganito gagawin mo para maliwanag. Once na nagsasalita kami, refrain from speaking, and then if you wanted to be recognized, taas mo na lang yung kamay mo. Huwag yung parang papasok agad na atribida ka na gusto mo lang madinig ka agad. No, it's not that way. There's a procedure and protocols in this August chamber, and we wanted to maintain that. We hope that is clear with you. No? Oh, now you can speak. Nalulungkot po ako, bakit ako po yung hindi naman po ako nagsisinungaling sa inyo. Yung katotohanan lang po yung sinasabi ko. Ako naman. Okay. The reason why we are talking to each other, no, during the 1-minute suspension, because we have seen, yung series of lying mo eh. Hindi naman kami talaga maniniwala na kahit isa, wala kang kilala dun sa mga agents, no, that the 300 titles and the 1,000 of hectares that being owned by Eddie Yang, kahit isa daw wala kang kilala. You know why? Kilala mo si Eddie Yang eh. Ikaw pa nga inutusan eh, para i-transfer yung title eh, papunta kay Rudy Ngo eh. Di ba? Ang dami mo ng transaction sa kanila eh. And you told us, di ba? Ang daming mga nakapalibot sa kanyang mga ahente. At marami ka doon mga nakalaban ng mga ahente. Don't tell us wala kang kilala kahit isa. Nagsisinungaling ka eh. And hindi pa ako tapos. Huwag ka pumorma dyan. Ha? And yung relasyon mo sa city kanina, sinabi ni Assessor, pupunta ka doon. Di ba? Nakikipagtransa ka sa kanila. At sa patuloy mong pakikipag-usap doon sa secretary ni Eddie Yang, hindi kami naniniwala na wala kang kakilala sa mga nakapalibot sa kanila. Di ba? Kung meron man, no, na transaksyon, yung secretary mismo ni Eddie Yang, no, sa iba't ibang mga ahente, imposible na wala ka na-meet doon. Yan, as a matter of fact, yung sinasabi ni Chairman kanina na nandun kayo mismo sa Christmas party and at the same time doon sa isang okasyon that naupo yung mayor, you were there. Imposible na wala rin yung mga ahente doon. Kaya ang hirap paniwalaan doon, Daisy eh. And lucky you, we have decided na wag na muna ngayon. Sana sa susunod na imbitahan ka namin, next hearing, pag-isipan mo yung mga sinasabi namin about the agents because this will help us para ma-identify yung nakapalibot kay Eddie Yang.
Please, Daisy. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Chairman. Oh, what will you say? Do you want to speak? Oh, please, proceed. Short lang, ha? Kasi yes. naubos na yung oras namin. Next time na lang po pag sa susunod na hearing na lang po. Oh, Isipin ko muna po yung mga ibang ahenteng. Sige, okay. That was 2018 pa po kasi yung iba talaga hindi. Ay, Yun lang nako, po ang- 2008 pa yung ano mo. 2018 po ako 2008 yung ano mo. Huwag na tayo mag-discuss yan. Next hearing.